Ako si Timothy, mahihain at mapag-isa na tao. Madalas nasa kwarto lang ako, lalo na kapag mayroon kaming bisita. Hindi rin ako mahilig makipagsalamuha sa mga pinsan ko. Hindi katulad ng kapatid kong si Terence. Matanda ako ng 2 taon sa kanya. Kabaligtaran ko si Terence dahil kung ako ay mahihain, siya naman ay hindi. Madalas siyang magdala ng kaibigan niya sa bahay at minsan ay dito pa sa bahay natutulog. Tulad ng araw na yun, nakaupo ako sa salas nang dumating si Terence kasama ang pinsan namin na si Louie. Sabi nila ay bukas daw ang third eye nito. Yung tao na nakakakita raw ng multo at kung ano-ano pang elemento. Nang makita ko pa lang sila sa pintuan ay tumayo na agad ako at pumunta sa kwarto. Hindi talaga ako komportable na may ibang tao sa bahay namin maliban sa pamilya ko. Nang makapasok na ako sa kwarto ay naupo na lang ako sa kama. Maya-maya ay narinig ko ang boses ni nanay. "O Louie, andito ka pala." "Nako, opo tita. Makikitulog po muna sana ako dito sa inyo kung okay lang sa inyo." Boses naman niyo ni Louie. "May pupuntahan po kasi ako bukas na company malapit dito sa bahay niyo eh. Kailangan po na maaga ako doon." "Oo naman Louie, walang problema sa akin. Doon ka na lang matulog mamaya sa kwarto ni Timothy," sabi pa ni nanay. "Ha? Nakakaasar naman si nanay. Bakit naman dito pa niya papatulogin si Louie? Alam naman niyang hindi ako sanamay na may ibang kasama sa kwarto ko." Pero kilala ko si nanay eh. Palaging nasusunod ang mga gusto niya. Wala na nga siguro akong magagawa. Isang gabi lang naman na matutulog dito sa Louie. Titiisin ko na lang. Pinatapos ko muna silang kumain lahat bago ako naghapunan. Nanonood sina nanay, Terence at Louie ng TV sa sala nang matapos ako. Nang dumaan ako sa sala ay nagpaalam na ako sa kanila na pupunta na ako sa kwarto ko para magpaantok. Masyado yata silang tutok sa panonood ng programa. Kaya hindi nila ako binigyan ng pansin. Pinagkibit-balikat ko na lang iyon at nagtuloy sa kwarto. Pinasadahan ko ng tingin ang collection ko na aklat sa liit na bookshelf. Magbabasa na lang ako ng libro hanggang sa antukin ako. Isang horror book ang napili ko. Nabasa ko na iyon pero uulitin ko na lang. Lahat naman kasi ng naroon ay nabasa ko na. Humiga ako sa kama para umpisahan na ang pagbabasa. Nakakatatlong pahina pa lang ako nang marinig ko ang pag-iikot ng daunang. Mukhang matutulog na rin si Louie. Mabilis kong inilapag ang libro sa tabi ko at nagkunwaring natutulog. Hindi kasi ako komportable. Baka mamaya kausapin pa niya ako. Ito na kasi talaga ang ugali ko. Sobrang mahihiyan. Bahagya akong iminulat ang mga mata ko para masiguro ko na si Louie nga ang pumasok sa kwarto. Hindi nga ako nagkamali. Siya nga. Ipinagpatuloy ko na lang ang pagtulog-tulugan ko. Idediretso ko na ito sa totoong tulog. Total naman ay medyo inaantok na ako. Pero hindi yata ako makakatulog nito dahil sa sobrang likod palang matulog ni Louie. Tuluyan ko nang iminulat ang mga mata ko at nakita kong parang hindi siya mapakali sa pagkakahiga. Nandoon na yung papaling siya sa kaliwa at kanan. Dadapa pagkatapos titihaya. Hindi naman siya nanaginip dahil sa nakabukas ang kanyang mga mata. Ano ba ang problema niya? Hindi na ako nakatiis kaya naman bumangon ako. Louie, may problema ba? Sabay hawak ko sa kanyang likod. Nang hawakan ko siya ay bigla siyang tumigil sa paggalaw. Lumingon siya sa akin. Merong kakaiba sa tingin niya. Parang takot na takot siya. Bigla akong kinilabutan nang maisip ko na baka may nakikitang multo si Louie sa kwarto ko. "Louie, ano ba? May nakikita ka ba? Huwag mo naman akong takutin." Natatakot kong sabi sa kanya. Natili siyang tahimik habang naroon pa rin ang takot sa mukha niya. Bigla na lang siyang tumalikod sa pagkakahiga sa akin at tinigdanig ko ang mamunti niyang pagdadasal. Napatingin tuloy ako sa paligid. Umaasa ako na makakakita ko ng dugo ang babae na nakaputi pero wala akong nakita. Maliwanag na nang magising ako. Wala na sa tabi ko si Louie. Naginat muna ako ng konti at lumabas na ng kwarto. Nadatnan ko sina Louie, nanay at Terence sa may pintuan. Mukhang aalis na si Louie dahil nakabihis na siya at bitbit ang kanyang bag. "Salamat nga po pala sa pagpapatuloy niyo sa akin dito, tita. Terence, thank you." Narinig kong sabi ni Louie. "Wala yun, Louie. Bukas palagi ang bahay namin para sa'yo. Ingat ka nga pala sa pupuntahan mo ha. Si nanay naman yun. At tita, may sasabihin sana ako sa inyo." "Ano yun, Louie?" "Hanggang ngayon po pala hindi pa rin umaalis dito si Timothy, no? Kagabi kasi, nakita ko siya sa kwarto niya. Katabi ko siya sa pagtulog. Hindi ko nga po maiwasan ang hindi matakot kasi kung ano yung itsura niya nang magbigti siya sa kwarto niya, ay ganun pa rin po ang itsura niya nang makita ko siya kagabi." Biglang napagawi ang tingin ni Louie sa akin. Bagya siyang muti at muling tumingin kay nanay. "Sige po, tita."
Ako si Bridget, o mas kilala sa pangalang Jet sa aking pamilya at sa ilang malalapit kong kaibigan na kakilala. 16 years old pa lang ako. Well, hindi tungkol sa aking sarili ang kukwento ko sa inyo, kundi tungkol sa lalaking nasa kabilang bahay. Nakahiga ako sa kama ko ng umagang iyon nang biglang umulan. Tumayo ako at napadungaw sa bintana ng kwarto. Napangiti ako dahil sa wakas ay umulan na rin. Matagal na rin kasi ako nabubwisit sa sobrang init palagi ng panahon. Mabuti na lang at mukhang simula na ng tag-ulan. Mas gusto ko kasi ang maulan kaysa sa mainit. Isasara ko na sana ang bintana ng kwarto dahil bahagyang naaanggihan ako nang may makita kong isang close ban na tumigil sa harap ng bahay na katapat ng aming bahay. Mula sa close ban ay bumaba ang 3 lalaki at nagtungo sa bahay na nasa harap namin. Napakunot-no ako. May titira na ba sa bahay na yun? Naitanong ko sa sarili ko. Matagal na kasing abandonado ang bahay na yun. Mahigit 5 taon na rin siguro. 5 taon na rin na may nakalagay na house and lot for sale sa kulay green na gate ng bahay na iyon. Natatandaan ko pa nga, kalaro ko pa ang anak na babae ng may-ari nung bata pa ako. Pero ang alam ko, umalis na sila dahil nag-migrate na sila sa Canada. Mabuti naman pala at may titira sa bahay na yun. Kapag kasi nagigising ako sa gabi, ay hindi ko mawasan na hindi tinin ang bahay na yun. Glass window kasi ang bintana ko at walang kortina. Dagdag pa na nasa 2 palapag ang kwarto ko, kaya nakikita ko talaga. Malaki ang bahay at palaging madilim kasi wala kang tao. Kaya kung ano-ano ang tumatakbo sa isip ko, baka may multong magpakita sa akin sa isa sa mga bintana ng abandonadong bahay. Pero dahil may nakatira na doon, ay mawawala na siguro ang kilabot na nararamdaman ko kapag tumingin ako sa bahay na yun. Sa gitna ng pagtulong ko ay nagising ako. 3:30 ng madaling araw, ayon sa wall clock. Bakit palagi na lang ako nagigising sa ganitong oras? 5 gabi na akong ganito. Napansin ko nga simula nang may tumira na doon sa kabilang bahay sa tapat namin ay palagi na akong nagigising sa ganitong oras. Tulad ng dati ay napagawi na naman ako ng tingin sa kabilang bahay. Pero wala nang takot dahil sa may ilaw na sa bakuran niyon. Napansin ko ang isang bintana na nakabukas sa tapat ng bahay. Bukas ang ilaw at may lalaki na nakadungaw roon. Marahan akong lumapit sa bintana para mapagmasdan ng naturang lalaki. Sa palagay ko ay hindi nagkakalayo ang edad namin. Mas matanda lang siguro siya ng ilang taon sa akin. Hindi naman ganun ang layo ng bahay na yun sa bahay namin, kaya malinaw kong nakikita ang lalaki. Parang nagmamasid siya sa paligid na ewan. Hindi ba siya makatulog o tulad ko rin siya na naalimpungatan lang? Maya-maya ay kumaway ang lalaki sa akin. Nanlaki ang mga mata ko at napaupo para magtago. Nakakahiya. Kumaway siya sa akin. Ibig sabihin ay nakita niya ako. Kanina pa ba niya ako nakikita? Baka isipin niya na pinapanood ko siya. Nakakahiya talaga. Pagapang natinungo ko ang kama dahil baka makita ko ng lalaking yun sa kabilang bahay. Bakit kasi nalagan ko pa ang pagtingin sa lalaking yun? Iniisip niya siguro na ang landi ko. Ay naku, bahala na nga. Hindi naman kami magkakilala kaya bakit ako mahihiya sa kanya? Nang sumunod na gabi ay naulit ang pangyayaring iyon. Nagising ako ng 3:00 na madaling araw at nakita ko na naman ang lalaki sa kabilang bahay na nakadungo sa bintana. Kumaway siya ulit sa akin at sininisan ako na huwag na akong umalis ng bintana ko. Napangiti ako at nang umakto siya na parang nagmamakaawa kaya hindi na lang ako umalis doon. Hindi ko alam pero parang nag-i-enjoy ako na makipagtitigan sa kanya. Nakakaramdam ako ng kaginhawaan. Hanggang sa 3 sunod na gabi na nangyari iyon. Hindi ko alam pero pwede naman na mag-usap kami kapag umaga. Pero hindi nangyayari yun. Kapag nakikita ko kasi siya na lumalabas ang bahay nila, ay nahihiya akong magpakita sa kanya. At nang 4 na gabi na naulit iyon, ay gumanti na ako ng kaway sa kanya. Mula sa kinaronan ko, nakita ko na ngumiti siya sa akin. Nang sumenyos ako na babalik na ako pagtulog ay bigla siyang nag-flying kiss. Biglang namulang magkabilang pisngi ko sa ginawa niya. Isinara ko na ang bintana at kinikilig na humiga sa kama. Kinaumagahan ay lumabas ako ng bahay at nagpunta sa bakuran. May mini garden kasi kami ni nanay na maraming roses na daisy. Doon ako madalas tumambay. May duyan kasi doon na nakatali sa matandang puno ng mangga. Umupo ako sa duyan at bahagyang inugoy ang sarili. Mula sa loob ng bahay namin ay nakita ko na lumabas si nanay. Bibili na siguro siya ng almusal. Paglabas niya ng bakura namin ay nagulat ako nang bigla siyang lapitan ng lalaki sa kabilang bahay na madalas kumaway sa akin sa may bintana. Dahil sa hindi naman ganoon kalayo ang kinaroroonan ko sa kanila, ay dinig na dinig ko ang kanilang pag-uusap. Magandang umaga po. Ako po yung anak ng bagong lipat dyan sa tapat. Ako po si Nathan.
pakilala ng lalaki kay nanay. So Nathan pala ang pangalan niya. Sa wakas ay alam ko na rin. Ganun ba? Ako naman si Brenda. Tawagin mo na lang akong Aling Brenda. Magiliw na sagot ni nanay. May tutulong ba ako sa'yo, Nathan? Wala naman po, Aling Brenda. Itatanong ko lang po sana kung anong pangalan ng babae na nakikita ko doon sa bintana yun. Sabay turo ni Nathan sa bintana ng kwarto ko. Kakamot-kamot pa siya sa likod ng ulo niya parang nahihiya. Biglang nabutla si nanay. Sa'y tinanong ni Nathan, si Jet? Ano ko siya? Nakikita mo siya? Opo, tuwing 3:00 ng madaling araw. Kinakawain ko po siya tuwing nakikita ko siya. May insomnia po kasi ako kaya Nathan hindi maaari ang sinasabi mo. Putol ni nanay sa sinasabi ni Nathan. Bakit po? Dahil kaming dalawa lang ng asawa ko ang nakatira sa bahay namin. At si Jet, 1 taon na siyang patay. Nagpakamatay siya sa parehas na araw na nagpakamatay ang nobyo niyang si Timothy. Tumalon sa bintana ng kwarto si Jet at tumama ang ulo niya sa bato habang si Timothy naman ay nagbigti sa kwarto nito. Tutol kasi kami ng tatay niya sa relasyon nila dahil sa mga bata pa sila at dahil siguro nun kaya sila nagpakamatay. Kitang-kita ko ang pagbakas ng kilabot sa mukha ni Nathan. Nakaramdam ako ng kalungkutan dahil sigurado ako na mamayang gabi